5 years ago. Ilang buwan na lang guys. Yung isa sa mga pinakamalupit na nangyari sa generation natin, yung pandemic, 5 taon na pala ang nakalipas. At alam ko sa inyo, sobrang dami yung pinagdaanan dyan. Kaya tapusin mo tong video to ngayon kasi alam ko marami akong may share na story at lesson sa inyo. My name is Jamie Libara. Isa po akong entrepreneur at meron akong 4 na branch dito sa Nueva Vizcaya. Let's go! Bago tayo magsimula guys, looking back, December 2019, burnout ako sa networking noon. Yun lang yung alam kong grind before para kunin ko lang yung pangarap ko. Super frustrated ako noon. Ang naging option ko mag-abroad kasi andun yung mga magulang ko. January nag-enroll ako ng Korean language. Good news noon, pumasa ako. Alam mo yung bad news? Pandemic na. Isa yun sa mga pinakamahirap na pinagdaanan ko before. Kasi ang alam ko, abroad na lang, kita na lang ng pera doon. Dahil nag-pandemic, lockdown lahat, bawal lumabas ng bansa. Pero isa din yun sa mga pinagpasalamat ko sa Diyos. Kasi siguro kung 2020, natuloy ako nag-Korea agad. Malamang sa malamang wala yung business ko ngayon. Maraming table ang nalalagyan ng pagkain dahil sa negosyong to. Kaya sobrang thankful ako dahil hindi ako natuloy before na nag-Korea. Fast forward, hindi siya naging madali. Talagang trinabaho namin ng sagad. Nagtinda ako ng mga ornamental fish, lip tint, wifi, anti-rad, in-pods, football jersey. Sobrang dami pang pwedeng ibenta para lang mapunta kami sa fashion industry. Isa sa mga pinaka-naalala ko nung pandemic, wala kami kahit isang service. Pupunta lang kami ng Save More, wala. Naglalakad kami dati Santa Rosa, papuntang Save More, papuntang Paitan para may kunin kaming gulay doon. Isa sa mga pinaka-naalala ko yun. Sabi ko nung time na yun, dadating yung araw, hindi na ako maglalakad ng ganito kahaba. Kasi buong buhay ko naglalakad kami. Tinatak ko lang sa puso't isip ko na dadating yung time, kakaroon din ako ng service. Yun lang, simple lang. Isa yun sa mga naging motibasyon ko. Kasi grabe yun. Grabe talaga yung moment na yun. Sobrang hirap. Babalik kami, kaliwat kanan, may tag 10 kilong gulay dun para lang maiuwi at makain namin before. Kaya sobrang daming naturo sa akin nung pandemic. Marahil sa atin, tinitignan natin siyang dagok. Pero it's a opportunity para mag-strive ka lalo sa buhay. At yun nga yung nangyari sa amin. Dumating sa punto na tinuloy-tuloy lang namin yung business hanggang umabot na ng 4 branch dito sa Nueva Vizcaya. Kaya ngayon naalala ko lang yung 5 taon na nakaraan. Grabe lang yung buhay namin. Thankful pa rin ako kay Lord dahil di niya kami pinabayaan. Naging mahirap talaga yung panahon na yun sa ating lahat. Naalala niyo ba walang katapusang Zoom meetings? Parang kailan lang nag-hoard tayo ng mga tissue, face mask, alcohol. In the end, marami talagang tinurong aral sa atin ng pandemic. Sino ba naman yung hindi gumawa ng dalgona coffee? Lahat tayo gumawa ng banana bread. Naging plantita, plantito. Yung nananahimik na gabi sa labas, pinasok sa loob ng bahay. Natuto tayong pahalagahan ng mga simpleng bagay. Tulad ng paglalakad sa park, pagbabike, at pagbavalue sa mga kaibigan na meron tayo. Even sa family na meron tayo, mas sumaba yung ating oras sa kanila, mas nakilala natin sila ng mas lubusan. Ito'y panahon ng matinding hamon at pagbabago. Natuto tayo mag-adapt, suportahan ng isa't isa sa parang hindi nating aakalain. Nakita natin ang kabutihan ng mga tao sa mga tumutulong sa hindi nila kilala, sa pagsuporta ng mga local businesses, small business, mga healthcare workers na nagbigay lahat ng makakaya nila. At ngayon, narito tayo 5 taon na ang nakalipas. Malayo na ang ating mga narating. Naging mas mabait, mas matatag, at konektado tayo sa isa't isa. Nagbago man ang mundo pero hindi nagbago ang ating mga diwa. Isa sa mga natutunan ko, crisis is an opportunity. Marahil sa ibang tao, mas naging problemado sila. And marahil din sa ibang tao, mas naging progressive sila. Kasi tandaan nyo guys, pag dumating ang krisis sa atin, nasa sa atin yan kung paano natin sosolusyonan yung mga pangyayari o yung problema. Minsan dyan natin nagagawa yung mga hindi natin kaya, yung hindi natin akalaing magagawa natin, dun pa lalo natin may experience. Dun pa natin lalo magagawa. Kasi kung may isang malaking krisis dito sa mundong to at isa ka sa mga nakasolusyon, good news. Alam mo na yung kasunod. Next, time flies so fast. Yung mga akala mo dati sobrang bigat mo na problema. Ngayon parang wala na lang sa'yo eh. Pero yung time na nandun ka sa situation na yun, akala mo yun na yung pinaka-worst at pinaka hindi mo kayang masolusyonan. Pero tignan mo naman ngayon. Possible ngayon, tinatawanan mo na lang yung situation mo na yun. Kaya dun ko sasabihin sa inyo na huwag kayong ma-stuck sa mga problema nyo. Kasi ang problema dumadaan lang yan.
Walang taong walang problema. Lahat tayo may problema. Magpasalamat ka kung may problema ka. Kasi alam nyo kung sino yung mga walang problema? Yung mga patay na. Wala nang problema yun eh. Ang buhay, up and down. Tanggapin mo na may problema. Yun nga yung nagpapaganda ng buhay eh. Yung may isa-solve pang problem. Imagine mo, gigising ka ng umaga, wala ka man lang kaproble-problema. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo, lahat ng gagawin mo, magagawa mo. Di ba ang boring? Kaya bilang tao, tanggapin mo na may problema talaga. Gaano man yan kabigat, gaano man yan kababaw, lilipas din yan. Imaginin mo na lang 2080 na ngayon. Di ba wala na tayo? Wala na tayong problema nun. Kaya enjoyin mo na meron kang problema. Kaya kung minsan may haharang dyan sa daanan mo, yan din yung daan papunta sa pupuntahan mo. Kaya ngayon, nagsibalikan na lahat. Trumabaho ka na ulit. Gawin mo na yung mga kailangan mong gawin. Yung iniisip mong idea, gawin mo na agad yan. Huwag mo nang patagalin. Kasi hindi tumitigil umikot ang mundo. Huwag mong hayaan dumating ang oras, nakulubot na yung balat mo, tapos ang meron lang sa'yo pagsisisi. Yun yung pinakamasakit na part, guys. Bakit ko nga ba ginawa tong video na to? Kasi naniniwala ako tayong mga Pilipino, kahit anong mangyaring problema na susolusyonan natin. Kahit rock bottom na tayo, nakakagawa pa rin tayo ng paraan para masolusyonan ng nakangiti ang mga problema natin. Ganun tayong mga Pilipino. Ang kalaban lang natin dito, guys, is yung mawalan tayo ng tiwala sa sarili natin. Mawala na lahat ng tiwala sa'yo, wag lang yung sarili mo. Kasi kahit magpantay yung mga paa mo, sarili mo lang ang kasama mo. Araw-araw mong kasama sarili mo. Huwag mong compare yung sarili mo sa iba. Tandaan mo, iba-iba tayo ng dadaanan, iba-iba tayo ng journey sa buhay. And kapag ni-start mo magkumpara, mawawalan ka talaga ng bilib sa sarili mo. Kasi tandaan mo, hindi porket hindi pa sa'yo binibigay, hindi pa para sa'yo yan. Minsan, nire-ready ka lang ni Lord kung deserving ka ba talaga. Kaya guys, kung parehas tayo ng prinsipyo sa buhay, samahan nyo ako na ipaalala sa kanila yung mga pinagdaanan natin ng 5 taon na even dun sa problemang malaki na yon, nakatagos pa rin tayo. Alam nyo guys, 5 years ago, kung titignan ko lang talaga yung sarili ko, sobrang walang-wala talaga kami dati. Kahit kumain nga lang ng Jollibee dati, hindi namin magawa. Kahit pambili ng pranks, di namin magawa kasi walang-wala talaga. Pupunta kami ng Solano before, maglalakad kami, papunta pabalik, umuulan, nakapayong lang kami. Naalala ko dati, sobrang wala kaming makain. Yung Remos dun sa Solano, may free sabaw dun, humingi kami ng tutong para lang makakain. Ganun lang yung life namin dati guys. Nobody. Pero tinignan ko na lang, lahat ng to, story na lang balang araw. And nagkatotoo nga. Ginalawan ko lang, trinabaho ko lang. Hindi lang ako sumuko, hindi lang ako nagreklamo. Nagpasalamat lang ako sa Diyos. Nagtiwala lang ako sa sarili ko at sa partner ko. And see what happens. Ngayon, itong lugar na pinagvi-videohan ko, sarili na naming bahay. Yung makikita mo dyan sa harap, sarili na naming sasakyan. Nabibigay ko yung gusto ng family ko. Nakakatulong ako sa maraming tao. Sarap pala no, buti na lang pala di ako sumuko before. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo problema, tandaan mo, dadating yung time magiging istorya na lang yan. Kaya galingan mong daanan yan. Lupitan mong gawan ng storya yan. Para pagdating ng panahon na nasa okay ka na na sitwasyon, ikikwento mo na lang lahat. Okay? At kung natapos mo tong video to, alam ko may natutunan ka na naman at may na-share na naman akong story sa'yo para rason, para lumabang ka sa buhay. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, pa-like na lang ako, comment kayo guys, and i-share nyo na lang din sa mga kakilala nyo para mas makagawa pa ako ng mga ganitong kalulupit na content. So salamat sa panonood, salamat sa pagtapos nito. Once again guys, Jimmy Alibara nga pala ulit na nagsabi na hindi ka mananalo kung di ka tataya, hindi ka mananalo kung di ka susugal. Okay, let's go! Tapos na yung video! See you next vlog!